Ayan, guys, no? So, naisipan natin gumawa ng content sa Pixels. So, may mga na-encounter ako na pwedeng magpadali ng, ng paggawa sa Pixels. Yung hindi pa kabisado yung Pixels, magkakaroon kayo ng idea at least, no? So, currently, nasa BIP tayo ngayon. Yung reason Ang reason doon ay itong sauna na to, no? Kasi si sauna ayan, so meron ng 400 energy na makukuha ka sa VIP sauna. Ito yun. So ma-unlock ito. So kapag wala kang sauna, wala kang 400 energy every. So pag clinic mo to, makita nyo nadagdagan yung 400 energy. At every 8 hours, magkakaroon ka ng energy. Yun yung pwede mong gamitin pang tanim and pang harvest, no? So, kung non-VIP ka, which is dati non-VIP ako, maabot mo naman siya although hindi siya ganun kabilis to achieve 5,000 berry. Ngayon, advice ko bang kumuha kayo ngayon? So, ang advice ko rito, kung may kinita kayo sa Axie at kung nagustuhan niyo yung game or kung kumita kayo sa bull run, maganda naman siyang parang support dito sa Pixels Online kasi maganda siyang game. Although depende sa type ng game na nilalaro nyo. Pero ang idea ko dito, madali mo lang makukuha yung VIP mo, no? Um, tapos, pwede ka pang kumita on the side, pero siguro kung mabawi mo lang yung ROI, okay na siya as a help for the Pixel community. Okay, so casual player lang tayo. Isang napansin ko rito, kung maglalaro ka sa desktop or laptop or sa browser, ganito siya, no? Um, ang ginagawa ko rito is pinapalit ko. So makikita nyo, pagka pinaliit natin ito, mas kita agad yung buong mapa. So yan yung isa. Ah, Pangalawa naman, pangalawang tip, ah, paano magtanim, no? Minsan kasi, nung una ako nagtatanim, tanim na lang ako ng tanim. Ang tinatanim ko, butterberry. So, puntahan natin um, yung mga binibenta na mga seeds, no? So, nagque-question ako on the side. Pero, halimbawa, itong butterberry, yung pinaka maganda ang kita, no? So, from one berry yung price, pero mabibenta mo ng 5. So, parang 1:5. So, hindi ko na dadaanan yung calculation, no? Pero currently, kapag ka nakapag-level up ka, abot ka sa watermint seeds, 12 yung berry price, tapos mabibenta mo ng 24. So, parang mas malaki yung 1 papuntang 5, di ba? Tama naman kayo, no? Pero, ah, paano ba explanation yan? Yun. Ang energy nito, mas malaki. Hindi siya mas malaki in the sense na, ah, mas malaki siya in the sense na bago mo makuha yung 12, no? So, pag nagtanim ka kasi nito ay 2.5, tapos
Para magka-12 ka, madodoble. Medyo malapit lang naman, medyo konti lang yung diferensya, pero mas mataas yung kikitain sa watermint seeds. Okay, so, yun yung una. Kung magtatanim lang kayo, gusto niya lang ma-ROI agad, watermint seeds. Mag-level up kayo ng farming. Paano malalaman yung farming dito siya sa may star, no? Dito makita mo yung, ito yung mga farming skills. Kung tanim ka lang ng tanim, madaling maabot yan. And malalaman nyo kung, I think mga 12 yung watermint. Pero kung mababa pa lang kayo, butterberry muna. So ano pa ba ang kakaiba? Ayun. Um, Nag-start ako kumuha November 12 ng Ron. So medyo mahal mahal pa siya nun. Sakto na tinaas nila into Ron tapos binaba nila ngayon, no? In any case, malapit ko na ring maabot yung 44 Ron, no? Kaya lang mas marami na. Kung ititignan nyo rito, ang target lang dati 27,000. Ngayon, nasa 34 na ako pero hindi pa rin ko naaabot yung 50 ron, no? So ang target ko rito, ko-convert ko lang lahat, pabalik lang sa ron para lang ito yung ROI ko sa ron. Sa USDC, yes. Naka 37 na ako in how many days? From 12 to 27, um, 15 days, no? So malapit ko nang ma-achieve yan. So mapapansin nyo ito, 12, 13, meron na agad ako nakuha. Tapos every 2 days, ang pinakamatagal is 4 days ang pagitan. Nakaka-farm ako ng 5,000 minus yung minus yung fee, no? So recently, from parang 125, tinaasan nila yung fee which is 300, no? So ang issue lang kay Berry bumababa, no? So kaya yung effort na ilalagay mo is dadami bago mo makuha, no? So kaya sabi ko sa inyo, kung mag-start kayo ngayon, laruin nyo muna yung pixels. Ngayon, kung natuwa kayo, madali lang siyang laruin at the same time kung gusto niyo mag-support ng ganitong mga games, at the same time um, gusto mong ah gusto mo ma-experience yan kasi may parating pa na pixels na token. Kung gusto mo, yung kikitain mo, ilagay mo as pixels and um, pwede ka bang pwede pang ah, pwede ka pang mag-ROI sa ah, bukod sa ROI mo, meron ka bang additional tokens? So, hmm, gameplay wise, okay. Okay naman siya. Itong from November 12 up to February 10, sa tingin ko, bawi ko na yung RON ko, no? So, currently, ang kulang ko na lang sa RON is, ayan, 5 RON. Okay? 5 RON na lang and bawi ko na. So, pa-chill-chill na lang yung paglalaro. No? Kaya casual playing tayo. Okay. So, isa pang tip. Dati, tanim lang ako ng tanim. Ngayon, tinitignan ko na, hino-hover ko yan. So, 483 for example, ang ang pagtatanim for example ng watermint, ang kailangan mong itrabaho diyan ay 7, di ba? Pagka butterberry 2.5, no? So ngayon, may calculator na ako, no? So 483
nagtatanim ako ng butter ng water mint, so 7. Yung yung pag-harvest may additional 1.5. Kaya lang, ang ginagawa ko doon, since 4 hours yung pagtatanim, ang assumption ko, ma-harvest ko na yan after 4 hours. Yung 1.5, hindi ko naisipin. After 4 hours, babalikan ko na. So, 69 yung pwede kong i-harvest or itanim pala. So, ngayon, meron akong water mint na 46. Ayan, 46. So, dadagdagan ko na lang ng 23. So, bibili ako dito kay Hazel ng 23. Ganun siya, no? Oops, kaya lang, ang problema ko, okay. So, ito kasi, kakabenta ko lang nga pala ng berry. Kaya, sinagad ko muna. Ang assumption ko, meron kasi akong water mint. So, yun ang maganda, para, kung hindi nyo sasagarin yung berry nyo, makakapagtanim kayo ulit agad. Pero in this case, kuha ako sa bookmark. Tatanim ako sa yung water mint, pwede lang itanim sa waterland, di ba? So yung ganong kulay, itong ganitong land, dito ko lang makapagtanim. So meron pa kasi ako nakatanim pala na water mint, mamaya i-harvest ko na yan. 1 hour na lang. So dito is 10:23. So sakto yung 23, no? So, itatanim ko na lang yung remaining ko na 46. Tapos, yung 46, itatanim ko na dun sa isa na lang na land. Tapos, yung 23, yan yung pang final. Ito pa yung isang tip that ipapakita ko yung way ng pagtatanim. Natutunan ko to kay Kagi nung pinapanood ko siya. Ano. Dati kasi, ang ginagawa ko is ganito. Pupunta ako sa gitna, tapos itatanim ko paikot. So, abot yun eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganyan. So, ganyan siya. Kaya lang, gumagalaw yung mouse ko palagi, no? Yung napanood ko kay, so pwede naman yun, no? Pero may napanood ko kay Kagi, parang mas mabilis, no? Ang ginagawa niya is, gagamitin niya yung keyboard na WSD, yung, ah, yung movement keyboard, no? Tapos, pag forward niya, pipindot ka na lang. So, wala kang masyadong movement sa mouse mo. Ang movement mo yung sa keyboard tsaka yung pag-click-click na lang. So, yan lang. Yan lang yung gusto kong ah, i-share. Ano pa bang kakaiba na recent? Ayun pala. So, naghahanap ako ng saan ako magbebenta dito sa dashboard, no? So, i-click-click mo yan and then pupunta ka na sa wallet, i-connect mo na. So, yun lang. So ito ay kailangan kailangan ko munang diligan. So yun lang. Um, I think lahat na ng ibang ibang for example yung computation makikita niya sa iba, no? Pero gusto ko lang i-share itong ah, mga yung dalawang napansin ko na pwedeng pampabilis ng paglalaro niyo sa pixels. Yun lang, thank you.